Dominant Protector. Credit to the author. 1191-1.2k. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kung hindi dahil sa honest looking style na mayroon si Galten, hindi man lang siya aabalahin ni Yasi. So, may intensyon kang protektahan ang leon. Kumunat ang noo ni Galten sa pag-aakalang napaka-tyrannical ng babaeng ito. Kaya kailangan niyang gumamit ng dahas pagkatapos ng lahat. Bahagyang sumimangot si Cheryl, ito ay isang mahirap na bagay. Tama si Yasi, pero hindi rin nagkamali itong lalaking nasa harapan na gusto niyang maghiganti sa leon. Mahal na Ginoo, ang leon ay isang hayop lamang. Paano niya malalaman kung sino ang kakagitin at sino ang hindi? Kung hindi dahil sa may-ari, hindi ito basta-basta makakagat ng mga tao. Paliwanag ni Cheryl. Tingnan mo siya ngayon, ngayong nasa bahay ko siya, wala siyang kinakagat. Iyon ay. Nawala ng masabi si Galten. Hindi siya magaling sa mga salita noong una. Pero kung aalis siya ng ganito, hindi ito makakabuti sa kanya. Kahit na tama sila, hindi niya kayang pabayaan ang leon na ito ng ganon-ganon lang. Napabuntong hininga siya. Sige, dahil kinagat niya ang binti ng nanay ng kaibigan ko, babaliin ko ang binti niya. Hindi pwede. Nag-aalala na si Yasi na tagpuan na lang niya ang kanyang sarili na isang bantay sa bakuran. Ano ang dapat niyang gawin kung nabalian siya ng paa? Nagsisimula na siyang maasar ngayon na ang pakikipag-usap sa lalaking ito ay hindi nakakarating sa kanya. Hindi siya yung tipong mabait at umiiwas sa konfrontasyon, kung tutuusin. Kung hindi ka pa rin aalis, hahayaan kong parusahan ka ng amo ng leon na ito. Ang amo ng leon. Tumigil si Galten. May amo ang leon. Sige, ayos lang kung lalabas ang amo niya para bayaran ang pagkakamali ng alagad niya, gagana rin. Ito ang amo ng leon, General Wilson. Kung hindi ka umalis, ilalabas ko ang asong ito. Bakit ang tigas ng ulo mo? Itinuro ni Yasi si General Wilson. Yung aso. Tumingin si Galten kay Wilson. Hindi siya minamaliit o anuman, ngunit paano niya napatay ang mga hayop? Siyempre, hindi siya matatakot. Buksan mo ang pinto at palabasin mo siya, babaliin ko ang paa niya gumagana. Si Galten ay isang tapat at prangka na tao, hindi siya pumunta para sa pera o anumang bagay. Gusto lang niyang ayusin ang problema. Tulad ng maraming biktima, gusto lang niyang pagbayaran ng salarin ang kanilang ginawa. Ang pera ay pangalawa. Kung kaya mo, ikaw na mismo ang pumasok. Siyempre, hindi siya pagbuksan ni Yasi ng pinto. Ayaw ni Galten na gawin ito sa magaspang na paraan, ngunit dahil hindi makatwiran si Yasi, wala siyang pagpipilian. Hinawakan niya ang bakal na tarangkahan sa harap at mahinang hinayla ito na parang malambot na materyal. Banal. Nanlaki ang mga mata ni Yasi. Ganyan kakalakas. Tinatimad si Wilson noong una, ngunit nang makita siyang nagpapakita ng ganoong kalakasan, napatayo siya ng matuwid habang siya ay nakaalerto, na nakatuon sa kanya. Delikado ang taong ito. Sa pagtingin pa lang sa nangyari sa gate ay naisip na niya na ito ay lampas sa kanyang liga. Hindi siya nang ahas na umatake, ngunit tumayo sa harap ni na Cheryl at Yasi, na ipinagtanggol ang kanilang kaligtasan. Ang leon. Baka hindi niya ito maprotektahan. Ang ugali ni Wilson, natural, ay nakita ni Yasi isang tingin sa kanya, at alam niyang nasa boss fight mode ito. Maaaring hindi katugma ni Wilson si Galten. Nang makita si Galten na papunta kay Wilson, tumawag si Yasi para pigilan siya. Sandali. Hahawakan na sana ni Galten si Wilson nang natigilan siya sa tawag. Itinaas niya ang ulo niya. Ano? Gusto mo bang bugbugin ko ang leon o ang aso? Natural na inisip ni Galten na nakita ni Yasi ang kanyang lakas, at ayaw na niyang lumaban pa si Wilson. Teka, kung gusto mong hawakan ang asong ito, kailangan mo munang kunin ang pag-aproba ng kanyang amo. Nadama ni Yasi na kailangan niya si Terence para harapin ang problemang ito ngayon. Ang amo ng asong ito. Hindi ba sa iyo siya? Kumurap si Galten, nalilito. Saan nanggaling ang lahat ng mga boss na ito? Oo, akin siya. Pero may amo din siya. Sabi ni Yasi. Huwag isipin na ang pagsira sa mga pintuang bakal ay napakaganda. Ang aming shield bro ay madaling gawin iyon. Sa huling pagkakataong sinalo ng bakal na gate ang aking dibdib, binuksan din ito ni shield bro. Si Yasi ay hindi sinasadyang nagbigay ng masyadong maraming impormasyon.
Terence. Hindi alam ni Cheryl kung dapat ba siyang matuwa bakit niya inilalabas ang mga nakakahiyang bagay na ito. Gaya ng inaasahan, namumula na si Galten. Hindi ba't masyadong matapang ang babaeng ito na nagsasabi ng mga bagay na ganyan? Walang magawa siyang nagsalita. Sige, sabihin mo sa amo ng aso na lumabas kakausapin ko siya, dapat okay lang, di ba? Naramdaman ni Galten na talagang nagpapakomplikado si Yasi. Nang pumunta siya sa house turner, lahat sila ay nababaliw, kaya ginawa niya ang mga bagay sa magaspang na paraan. Ngunit ngayon, ginagamit ng kalaban ang kanyang mga salita, hindi ang kanyang mga kamao, kaya hindi na lang niya ito matalo sa pagkakataong ito, hindi ba? Mga babae din sila, at hindi naman talaga sila kasali sa ginawa ng leon. Nakilala iyon ni Galten. Ngunit ang problema ay, kahit na siya ay makatwiran, ang babaeng ito sa harap niya ay hindi. Si Galten ay hindi rin matalino. Siyempre, hindi niya ito matatalo sa away ng mga salita. Pinaghahalo-halo niya ang mga bagay-bagay, at ngayon ay lalabanan niya ang ilang shield bro sa ilang kadahilanan. Ano ang tungkol sa leon? Kung dumating si shield bro, malupig ka. Ipapayo ko na umalis ka na. Kung hindi, magsisisi ka na mabugbog ka. Pananakot ni Yasi. Sinira mo pa ang pinto namin. Alam mo kung ano ang nangyari sa huling lalaking gumawa niyan. Ayoko. Umiling si Galten. Napatay siya ni shield bro sa isang hit. Sabi ni Yasi. Og. Nag-iisip si Galten bakit parang may katulad na estilo ang lalaking ito sa paggawa ng mga bagay-bagay, pumapatay ng isang beses. Pero hindi siya natakot. Gusto ko lang ayusin ang isyong ito. Sabihin mo sa shield bro na lumabas. Oh, sige dahil gusto mong mabugbog ng husto, hahayaan kong matupad ang hiling mo. Dahil doon, lumingon si Yasi kay Wilson. General Wilson, sabihin mo kay shield bro na may gustong bumugbog sa kanya. 1192. Natahimik si Galten nang marinig ang mga salita ni Yasi hindi makapagsalita ang aso. Nanood ba siya ng masyadong maraming cartoons? Si Terence ay kasalukuyang nagsasanay sa kanyang silid, nagsasanay. Hindi niya itinoon ang kanyang atensyon sa bakuran, at alam niyang sina Cheryl at Yasi ay sinasanay ang leon kasama si Wilson, kaya walang panganib. Aalertuhan siya ni Wilson kung may nangyari. Nang marinig ang tahol ni Wilson, mabilis siyang bumalik sa realidad at lumabas ng bilya, nabangga si Wilson. Anong mali? Tanong ni Terence habang siya ay naglalakad ang bakuran ay tila hindi gaanong nasa panganib gaya ng iniisip niya, ang dalawang babae ay mukhang maayos. Shield bro, may dumating na taga na yun para guluhin ka. Tinuro ni Yasi si Galten. Dahil sa gulo. Kumurap si Terence habang nakatingin sa direksyon niya. Tumigil siya, nagulat. Ah, boss. Nanlaki ang mga mata ni Galten habang nakatitig kay Terence, hindi niya akalain na dito niya makikita si Terence. Galten. Dumating ka. Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang matuwa, tila napagkamalan siya ni Yasi bilang isang kontrabida dahil hindi siya nagpaliwanag ng maayos. Boss, sa wakas natagpuan na rin kita. Si Galten ay labis na nasasabik at madamdamin. Agad niyang niyakap si Terence. Boss, ang ganda nito. Sa wakas natagpuan na rin kita. Natural na inisip ni Terence na dumating si Galten gamit ang address na ibinigay sa kanya ni Old Linford. Hindi niya akalain na dumating siya para sa leon. Ngunit sina Yasi at Cheryl, sa kabilang banda, ay labis na nalilito. Anong nangyayari? Si Cheryl ay nalilitong nakatingin sa kanila, magkakilala sila. Oh, tingnan mo. Sinabi ko sa iyo, sinuman, na nakakita ng shield bro ay susuko. Tingnan mo, Cheryl, ako si Propeta Yasi, pagkatapos ng lahat. Tuwang-tuwang sabi ni Yasi. Medyo natahimik si Cheryl, ngunit kailangan niyang aminin na medyo tumpak ang sixth sense ni Yasi. Tama, bakit ang dami mong araw na dumating? Sinabi ni Old Linford na umalis ka ilang araw bago. Nagtataka na tanong ni Terence. Alam niyang hindi siya mahina at walang masamang mangyayari, pero ilang araw na ang lumipas. Boss, pagkababa ko sa tren, naskam ako ng isang babae. Mapait na sabi ni Galten. Hindi lang nawalan ako ng pera, pero nawala pa ang address. Hindi kita mahanap. Oh, saka paano mo ako nahanap? Nahanap mo ba ang scammer? Kumurap-kurap si Terence, hindi inaasahan na maskam si Galten pagkatapos bumaba. Bagaman hindi nakakagulat na nangyari iyon dahil ito ang unang beses niyang lumabas sa lungsod.
Hindi, pumunta ako dito para hanapin ang leon, at hindi ko akalaing makikita-kita dito. Biglang huminto si Galten. Boss, hindi ikaw ang amo ng asong ito, di ba? Aso. Kumurap si Terence at tumingin kay Wilson, nakangiti. I guess so. Og. I see. Nasa mahirap talaga si Galten. Kung ibang tao ang nagpoprotekta sa asong ito, gagamitin ni Galten ang kanyang kamao para patayin ang anumang matigas na pagtutol, ngunit ito ay si Terence, ang kanyang amo. Gusto niyang makakuha ng kaunting bayad para kay Miss York, ngunit hindi niya iyon makuha mula sa kanyang amo na si Terence. Tama, ano ang bagay na ito sa leon? Naalala ni Terence ang sinasabi ni Galten. Well, you see. Sinabi ni Galten ang lahat sa kanya. So sinasabi mo na nasaktan mo ang parehong master sa House Beats. Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang matuwa o ano, nagre-research siya tungkol sa dalawang master na iyon kasama si Uncle Fredo nitong mga araw na ito, at habang kumpiyansa siya na kaya niyang lumaban ng kapantay ng mga ito, wala siyang garantiya ng tagumpay. Dumating si Galten at Nilutes, ang lahat ay wala sa kanyang inaasahan. Oo, ayaw kong matalo siya. Ngunit ang matandang lalaki ay patuloy na gusto sa akin, na nagsasabi na ang kanyang balat ay nangangati, kaya't wala akong pagpipilian. Ngunit hindi ko sinasadyang mabigatan siya at nabali ang kanyang binti. Nahihiyang napakamot si Galten sa kanyang ulo. Ang kanyang balat ay hindi makati. Ang kanyang pangalan ay Stephen. Si Terence ay medyo nakikiramay tungkol sa kung paano nakilala ng lalaki ang kanyang kapareha kahit ang kanyang pangalan ay gusto mong bugbugin siya. Siya ay medyo malas. Naintindihan niya kaagad dahil sinabi na sa kanya ni Uncle Fredo ang pangalan. Ha 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 ha. Nagsimulang tumawa ng malakas si Yasi. Stephen. Akala mo talaga sinasabi niya na nangangati ang balat niya, haha. Nagpipigil din ng tawa si Cheryl, anong klaseng pangalan ito? Ha. Stephen ang pangalan niya. Noon lang napagtanto ni Galten pagkatapos ng paliwanag, so hindi siya nangangati o ano. Ngayon masama ang pakiramdam ko. Hindi siya lumaban. Tumingin si Terence kay Galten, nagtataka. Naniniwala siya na kayang talunin ni Galten si Stephen, ngunit paano niya nagawang mabali ang kanyang binti ng ganoon? Nakahiga lang ba si Stephen at hinayaan siyang bugbugin? Hindi, patuloy niyang pinoprotektahan ang kanyang katawan. Sabi ni Galten. Ang swerte mo. Umiling si Terence na may mapait na ngiti, bagamat hindi siya nakaramdam ng sama ng loob kay Stephen kahit kaunti. Wala itong kinalaman sa kanya. Shield bro, kilala mo siya. Follower mo siya. Alam ni Yasi na magkakilala ang dalawa sa puntong ito, at mukhang medyo close din sila. Yeah, we know each other. From the same village. We grew up together. Sabi ni Terence. Hayaan mong ipakilala ko sa inyo, siya si Jaime, tinatawag na Galten. Galten, ito si Cheryl, ang aking amo. At ito ang kanyang matalik na kaibigan, si Yasi. Nice to meet you. Medyo nahihiya na sabi ni Galten. So ito pala ang amo ng amo niya. Nagtataas na siya ng boses at nagdudulot din ng eksena. Hindi naman naasar ang amo, di ba? 1193. Naku, dahil follower ka ni Shield bro, follower mo rin ako. Hi, ako ang maliit na asawa ni Shield bro, nice to meet you. You can call me little sis-in-law. Sabi ni Yasi habang sinusukat niya si Galten, ang matalik na kaibigan ni Terence mula sa nayon. Maliit na sis-in-law. Maliit na asawa. Si Galten ay hindi pamilyar sa mga bagay na tulad nito, ngunit hindi siya nagtanong ng masyadong maraming tanong sa kanilang unang pagkikita. Nice to meet you. I'm sorry for before. Ayos lang. Pamilya na tayo. Walang pakialam si Yasi. Ngunit dahil tagasunod ka ni Shield bro, kung gayon ang leon ay itinuturing na iyong tagasunod. Hindi mo na kailangang harapin ito para sa paghihiganti ngayong tagasunod mo na siya, hindi ba? I guess not. Umiling si Galten pagkatapos mag-isip tungkol dito. Dahil ang leon na ito ay tagasunod niya, siya ang amo ng leon, siya mismo ang makakaharap niyan. Siyempre, hindi niya gagawin iyon. Hello. Opisyal na tumango si Cheryl kay Galten, iniabot ang kanyang kamay, ang pangalan ko ay Cheryl, huwag kang makinig kay Terence, dati akong amo, ngunit ngayon ay mabuting magkaibigan na kami. Hiniling ko sa kanya na manatili dito at protektahan kami ni Yasi. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ayaw niyang malabel bilang amo ni Terence.
Nagustuhan niya ang pamagat na iyon noong una, at palaging ginagamit ito upang banta siya, ngunit nagsimula siyang hindi nagustuhan habang lumilipas ang panahon. My hand is dirty. Namula si Galton, nahihiyang hawakan ang kamay niya. Walang pakialam si Cheryl. Ngumiti siya at binawi ang kamay para maiwasan ang awkwardness. Terence, dahil ang nanay ni Claire ay nakagat ng tigre. Baka maaari mong magmadali at suriin ito para sa kanya at pagalingin ito. Alam din ni Cheryl ang sitwasyon kay Galton. Dahil si Terence ay isang napakahusay na doktor, dapat ay mayroon siyang paraan. Oo, mukhang maganda iyan, pupuntahan ko kung ano ang magagawa ko. Tumango si Terence. Boss, no need to rush it. Napahiya si Galton. Hindi naman sa hindi siya nag-aalala kay Miss York, pero hindi niya pwedeng hayaan na lang naiwan ni Terence ang lahat ng mga bagay niya at ayusin ang mga problema niya, di ba? Boss, ito na ang gamot na gusto mong dalhin ko sa iyo, eto na. Kailangan mo to para makaligtas ka sa isang tao, di ba? Gamitin mo to para pagalingin mo muna ang tao. Marami na akong naantala sa iyo dahil sa pagiging late. Naglabas si Galton ng isang bote ng likido para kay Terence. Huwag kang mag-alala. Hindi ito emergency. Napabuntong hininga si Terence pagkatapos kunin ang bote. Lahat ng mga lumang pinsala, kaya hindi na ito magiging problema para sa isa pang maliit na pagkaantala. Ang nanay ng iyong kaibigan ay dapat pa ring masakit, gayon paman. Dapat natin siyang alagaan. Kung gayon. Pagkatapos salamat, boss. Pasasalamat na sabi ni Galton. Hindi na kailangang magpasalamat sa pagitan natin. Hinampis siya ni Terence sa balikat. Sandali lang. Magpapalit ako ng damit at sasamahan kita. Sige. Tumango si Galton. Lumiko si Terence at pumasok sa villa, iniwan sina Cheryl, Yasi, at Galton. Bakit hindi mo rin pinatay ang matandang babaeng Turner na iyon? Nanghihinayang sabi ni Yasi habang nakatingin kay Galton. Nakakainis talaga siya. Yan. I can't just kill someone without reason. Napakamot sa ulo si Galton. Siguradong mabangis ang maliit na asawa ni boss, gaya ng inaasahan ng kanyang amo. Tao, sayang. Maswerte sila. Umiling si Yasi. Gusto kong itanong, ikaw ba talaga ang maliit na asawa ni Terence? Sabi ni Galton habang nakatingin sa magandang Yasi, hindi niya maintindihan kung bakit gustong maging maliit na asawa ng isang napakaganda. Kahit na ang asawa ay isang taong kasing bayani ni Terence, nagulat pa rin si Galton. Tama. Seryosong tumango si Yasi. Hindi mo ba nakita na nakatira na ako kay Shell bro ngayon? Huwag kang magtanong ng napakababaw. Yasi, anong sinasabi mo? Walang magawa si Cheryl, pinandilatan siya bago bumaling kay Galton. Huwag mo siyang pakinggan. May girlfriend na si Terence. Oh. Hindi alam ni Galton kung sino ang paniniwalaan, dapat niyang iligtas ang tanong na ito para kay Terence. Habang hinihintay nila si Terence, may kumatok mula sa labas ng villa. Narinig ni na Cheryl, Yasi, at Galton ang katok at lumingon. Ito ay isang batang babae sa harap ng villa. Hindi kilala ng babaeng ito si Cheryl o si Yasi, ngunit kilala siya ni Galton. Namula agad ang mga mata niya. Ikaw pala, Akira. Sa totoo lang, hindi naramdaman ni Akira na tama na bisitahin si Galton ngayon, wala pa siyang sapat na pera, at iniisip niyang maghintay ng ilang sandali at ipagpatuloy ang kanyang mga tungkulin sa pagnanakaw pagkatapos ng mga bagay-bagay na huminahon. Pero may nangyari na naman sa orphanage, mas nakakalungkot pa sa huling pagkakataon. Ang bata ng ampunan ay tumulong sa kusina nang may nahulog na kutsilan o sa kanyang paa, parang hindi naman noong una dahil hindi naman ito malaking pinsala. Nilagyan lang nila ito ng benda. Ngunit nagsimula itong mamaga pagkaraan ng ilang araw, at saka lamang siya nakarating kay Akira, na nagbigay sa kanya ng gamot, nang walang epekto. Ang sugat ay nabubulok na rin, at si Emma ay nagsimulang lagnat. Tinakot nito si Akira. Sa pag-aalala na maaaring ito ang kalawang sa kutsilan o na nagresulta sa impeksyong ito, mabilis siyang dinala ni Akira sa ospital, at ngayon ay wala ng pera ang orphanage. Nag-iipon na sila ng pera para makakain, kaya sino ang may ganoong kalaking babayaran para sa doktor? Wala nang pagpipilian si Akira, nag-isip siya tungkol dito, at naalala ang mabait na lalaki sa istasyon ng tren, si Galton. Ito ay isang mabait at masigasig na tao na ginamit ang lahat ng kanyang pera sa kanya. Naisip niya na masamang humingi muli sa kanya ng pera, ngunit wala siyang pagpipilian, walang ibang paraan.
At kaya siya dumating. Hindi ko akalain na magkikita pa tayong muli. Lumakad si Galten, ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na bugbugin siya sa pagiging maganda nitong mukha. 1194. Yeah, I came to find you. Natural na hindi alam ni Akira na inakala ni Galten na siya ay isang scammer, hindi niya naramdaman ang tono na ginagamit ni Galten. Pumunta para hanapin ako. Naisip ni Galten na nagkataon lang ito, iniisip na pumunta si Akira dito para manloko ng mga tao, hindi iniisip na dumating siya para sa kanya. Oo. Dapat talaga magpasalamat ako sa ginawa mo last time. Pero, nagkaproblema na naman ako. Nasaktan ng kaibigan ko, at kailangan niya ng malaking bayad sa medikal. Pwede mo ba akong pautangin? Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko lahat ng iyon para sa iyo nang may interes kapag kumita na ako. Sabi ni Akira sabay tapik sa dibdib. Ano? Gusto mo ulit manghiram ng pera? Nanlaki ang mga mata ni Galten. Akala ba ng babaeng ito ay tanga siya? Minsan na siyang nahulog dito. Kung gagawin niya ulit iyon, magiging tanga talaga siya. I really have no choice. I know you're a good guy, pwede bang pautangin mo pa ako? Naaawang sabi ni Akira. Galten, ang scammer na binanggit mo ay siya. Hindi naman siguro ito nagkataon, di ba? Alam ni Yasi na magkakilala ang dalawang ito noon pa at malamang na nakuha ni Galten ang kanyang pera na niloko niya. Ako. Hindi ako manloloko, ibabalik ko talaga. Lagi kong hawak ang address mo. Kung hindi, hindi kita mahahanap. Napatalon si Akira matapos marinig ang mga salita ni Yasi, agad na napagtanto kung ano ang nasa saloobin ni Galten. Akala niya nagsinungaling ito sa kanya. Hindi nakakagulat na ang kanyang tono ay napakagaspang. Address. Napakurap si Galten. Sinasabi mong pumunta ka dito gamit ang address na binigay ko sayo. Inakala ni Galten na nagkataon lang, ngunit nalinaw iyon ang paliwanag ni Akira. Gayunpaman, talagang nahirapan si Galten na paniwalaan siya. Ilang sandali siyang nakasama ni Claire na nagsabi sa kanya ng maraming bagay tungkol sa mundo at tungkol sa mga karaniwang taktika ng scammer, lalo na sa nangyari kay Randy. Nagpasya siyang itaas ang kanyang kamalayan sa mga scammer. Yeah, here. Kinuha ni Akira ang address at ipinakita kay Galten. Sinabi mo na ang iyong kaibigan ay nasaktan, at kailangan niya ng bayad sa medikal, tama ba? Tanong ni Galten. Oo. Tumanggaw si Akira. Claire. Akala mo tulala ako, bakit laging nasa ospital ang pamilya at mga kaibigan mo? Hindi ka ba pwedeng gumamit ng ibang scam na excuse? Tumambad kaagad sa kanya si Galten. Ay. Hindi alam ni Akira ang sasabihin pero hindi rin niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Pero parang ngayon ay wala na siyang makukuhang pera dito. Kung ayaw mong maniwala sa akin, ayos lang. Mag-iisip ako ng ibang paraan, pero ang perang inutang ko sa iyo, ibabalik ko sa iyo for sure. Teka. Sa tingin mo ba makakatakbo ka ng ganun-ganun lang? Dadalhin kita sa police station. Si Galten ay talagang walang magawang pisikal sa isang babaeng tulad nito, kaya ang tanging paraan ay ipadala siya sa istasyon. That. You can. Tumalon si Akira kaya ang gagawin ng lahat ng mga ulilang iyon kung nangyari iyon. Paano ito gagana nang wala siya, lalo na kapag mahirap ang mga panahong ito. At kaya, si Akira ay hindi namamalayan na tumalikod upang tumakbo, ngunit ang kanyang braso ay hinawakan ni Galten. Sa tingin mo saan ka pupunta? Sa lakas ni Galten, walang paraan na makawala siya na pagtanto niya na imposible ito matapos subukang kumawala sa bakal na pagkakahawak ng ilang beses. Not now. I can't go to jail. I can't. Ano naman mamaya, pagkatapos kong ayusin ang lahat. Kung gusto mong sumama sa iyo sa police station, sasama ako sa iyo pagkatapos. Saan kita pupuntahan pagkatapos mong umalis? Hindi ito binili ni Galten. I'll be able to find you. I have your address. Maingat na sabi ni Akira. Sa tingin mo ako ay isang idiot? Naiinis si Galten. Para kang fox, tusong fox. Hindi kita kayang bitawan. Katatapos lang magpalit ni Terence at papalabas na ng bilya na may dalang 2 bote ng gamot para sa pinsala nang marinig niyang sumigaw si Galten. Ito ay isang taong kilala niya ikaw Akira. Nakahawak si Galten sa braso niya. Anong nangyayari? Magkakilala kayo. Lumapit si Terence nang may ngiti. Hindi akalain ni Akira na makikita niya si Terence dito, at pakiramdam niya ay nakilala niya ang kanyang tagapagligtas.
Terence, tulong. Sinusubukan niyang dalhin ako sa istasyon ng pulis. Istasyon ng pulis siya. Kumurap si Terence ngunit may naalala kaagad. Galton, ang scammer na binanggit mo, tama ba? Siya yun. Boss, kilala mo siya. Natarante si Galton, kilala ng dalaga si Terence. Tinawag niya si Terence sa pangalan nito, kaya ibig sabihin ay magkakilala sila. Kumunat ang noo ni Terence. Sa pagkakaalam niya kay Akira. Ang mga bagay ay hindi tulad ng tila. Niloloko ba siya ni Akira? Siya ay isang dalubhasang magnanakaw, ang pinakamahusay sa pagnanakaw, kaya hindi na kailangan para sa kanya na mandayan ng sinuman. Kung gusto niya ng pera niya, tahimik lang na nakuha niya ito. Bakit siya pumunta sa paikot-ikot na paraan ng scam? Sa kanyang sitwasyon sa orphanage, masyadong, ito ay maliwanag na gusto niyang makalakom ng pera sa labas kapag ang isang tao mula sa orphanage ay may sakit. At, kahit na talagang ni-scam ni Akira si Galton, bakit siya babalik sa pangalawang pagkakataon? Akira, bakit ka pumunta dito? Inilagay ni Akira ang lahat ng kanyang pag-asa kay Terence habang ipinaliwanag niya ang kanyang sitwasyon. Hindi inisip ni Terence na nagsisinungaling siya pagkatapos niyang marinig. Pagkatapos ng lahat, nakita na niya ang orphanage, at malamang na totoo ang mga sinabi nito. May nasaktan. Kung ito ay impeksyon mula sa kalawang, ito ay magiging seryoso kung hindi mo ito gagamutin. At kaya nagpasya siyang puntahan si Emma sa ospital, na inaantala ang bagay kay Miss York dahil matagal na itong nagkaroon ng pinsalang iyon. 1195. Sa isiping iyon, nagsalita si Terence. Sabi mo nagkaroon ng impeksyon ang isang bata sa orphanage. Titingnan ko ito para sa iyo at gagamutin siya. Napahinto si Akira, si Terence ay isang doktor. Hindi niya alam iyon. Ikaw ay doktor. Hindi ko ba pinagaling ang mga sugat mo noon? Ngumiti si Terence. Hindi ba? Gumamit ka ng chi para dyan. Napakurap si Akira. Hindi ba iba iyon? Doktor din ako. Ngumiti si Terence. Maari lamang bigyan ni Terence si Akira ng pera at hayaan siyang dalhin si Emma sa ospital dahil hindi naman ito malaking bagay. Pero gusto niyang kumpirmahin kung nagsisinungaling si Akira o hindi. Nananalig siya sa paniniwala sa kanya, ngunit siya ay isang magnanakaw, pagkatapos ng lahat, at hindi niya ito gaanong kilala. Walang kasiguraduhan na nagsasabi siya ng totoo sa lahat ng oras. Ang paggawa nito ay makakatulong din na ma-verify ang sinabi niya kay Galton. Siyempre, kung nagsasabi si Akira ng totoo, wala siyang pakialam na tulungan siya na antig siya sa espiritu nito, kung tutuusin. Habang nagpalipis ng oras dito, pakiramdam niya ay nakikisabay siya sa mga tao sa paligid niya. Hindi na siya ganoon ka-cold na tao dati. Hindi rin sinubukan ni Terence na pigilan ang kanyang pagbabago sa kanyang puso. Kailangan niyang umangkop sa buhay na ito. Kung gayon. Salamat. Sabi ni Akira, hindi nagdududa sa mga salita ni Terence. Bahala ka. Ngumiti si Terence at lumingon kay Galton. Sabay tayong manood. Sige. Nais makita ni Galton kung siya ay isang sinungaling o hindi, masyadong. Kung siya nga, paparusahan siya noon. Kung hindi, kung gayon siya ay nagkasala sa kanya, at iyon ay magpapagaan sa kanyang pakiramdam tungkol sa pagkawala ng pera. Hindi man lang nasayang ang kanyang kabaitan. Shield bro, gusto ko rin pumunta. Gusto rin makita ni Yasi kung ano ang orphanage. Tapos sabay na tayo. Hindi siya pinigilan ni Terence. Hindi masyadong aksayado sina Cheryl at Yasi, ngunit mababaw ang kanilang pangunawa sa pera. Ang pagpapalam sa kanila na makita ang buhay ng mga ulila ay magiging lubos na edukasyon. Ako ang magdadrive ng Yas Ice Beetle kasama si Galton. Akira, pwede ka bang umupo sa kotse ni Yasi? Matagal na panahon na mula nang makilala ni Terence si Galton, at natural, may mga bagay na gusto niyang pag-usapan sa kanya ng pribado. Sige. Tumango si Cheryl habang papunta silang tatlo sa Audi S5. Umalis ang dalawang sasakyan sa Villa, kasama si Terence sa unahan. Si Claire ba ay isang babaeng gusto mo? Sa paghusga sa paraan ng pakikipag-usap ni Galton tungkol sa kanya, masasabi niyang may nangyari. Paano mo siya nakilala? Haha. Napakamot ng ulo si Galton. You saw through me after all, boss. I do like her quite a bit. Gusto ko siyang ibalik para maging asawa ko. Oh. Hindi inaasahan ni Terence na maaantig si Galton para pakasalan siya. Na-curious siya. Gaano ka nakatagal dito? Ilang araw? Anong nangyari? Well, ito ay isang mahabang kwento.
Sinabi ni Galten ang lahat kay Terence, mula noong siya ay naskam sa tren, at nang siya ay pumunta sa burger shop at humantong sa kanyang away kay Fighter Lee. Halos mabulunan si Terence sa kanyang pag-ubo, nakinig siya sa kwentong ito. Anong kwento ito? Pumunta si Galten sa arena at pinatay ang Fighter Lee na nagbabantay sa lugar na iyon. Siguradong malas ang lalaking nakilala niya. Dumating ba ang arena para manggulo sa inyo mamaya? Tanong ni Terence, nagulat. Hindi, ngunit nagpadala sila ng isang tao upang magbayad sa amin ng pera. Umiling si Galten. Tumango si Terence. Ito ay natural. Malamang natakot sila sa nangyari. At pagkatapos si Miss York ay nakagat ng leon, at naghanap ka ng hustisya. Tanong ni Terence. Oo, hindi ko inaasahan na makikilala kita, boss. Medyo natuwa si Galten. Kung gayon, paano si Claire? Gusto ka ba niya? Alam ni Terence na ito ang unang pagkakataon na nagkagusto si Galten sa isang tao, at ayaw niyang masaktan siya. Mahalaga ang saloobin ni Claire. I think so, probably. Tumango si Galten pagkatapos ng ilang pag-iisip. At saka, napakaganda rin ng pakikitungo sa akin ng kanyang mga magulang, at gusto pa nga ng kanyang ama na manatili ako rito at tulungan siya sa kanyang tindahan. Ngunit, maaari ka bang umalis sa West Star Village? Ang fountain. Kailangan mong bumalik sa wakas. Paalala ni Terence na nakakunot ang noo. Babalik ba si Claire sa iyo? Siya. Hindi ko alam. Napakurap si Galten, inaalala ang kanyang espesyal na sitwasyon sa kabila ng hindi niya napag-isipang mabuti kamakailan. Hindi siya makaalis sa fountain ng masyadong matagal. Ang pagkagusto sa kanya ni Claire ay isang bagay na sigurado si Galten, ngunit ang pagsasabi sa isang batang babae na pumunta sa ilang nayon at talikuran ng buhay sa lungsod. Ito ay talagang hindi isang bagay na inaasahan. Kahit si Galten ay ayaw umalis pagkatapos masaksihan kung ano ang isang lungsod, lalo na ang Claire. At kaya, si Galten ay nasa isang mahirap na posisyon. Humanap ng pagkakataon na kausapin siya tungkol dito. Ang ganitong bagay ang dapat matugunan. Alam ni Terence na maaaring mawala siya ni Galten kung sila ang mag-uusap, ngunit ang pag-blur sa lahat ay hindi isang magandang solusyon. 2 beses mo nang ginamit ang iyong lakas, tama. Ang mga parasito sa iyong katawan ay magsisimulang umatake sa iyo kung wala silang sustansya ng fountain. Malamang na hindi ka na magtatagal sa pagkakataong ito. Oo. Bumantong hininga si Galten. Hahanap ako ng oras para kausapin siya tungkol dito. Tumango si Terence. Mga pointer lang ang maibibigay niya, hindi naman ito ang isyu niya. Ang lahat ay nakasalalay sa relasyon ng dalawa. Sa pag-iisip kay Claire, hindi maiwasan ni Terence na maalala si Josephine, isang determinado at matigas ang ulo na babae. Handa niyang itapon ang lahat at bumalik sa nayon noong nakaraan, at talagang naantig siya nito. Nanumpa siya na pakikitunguhan niya ito ng maayos sa buong buhay niya. Pag-iisip pabalik sa kanyang panahon kasama siya, bagamat medyo normal at mura, ito ay isang masaya at masayang alaala. Minsan, hindi mo kailangan ng masyadong maraming twists at turns sa isang relasyon. Ang magandang kalmado ang pinakamaganda. 1196. Ipinarode ni Terence ang sasakyan sa harap ng ampunan. Isang tingin sa sira-sirang gusaling iyon at naramdaman ni Terence na ang mga bagay ay mahirap para kay Akira, para sa kanya na hawakan ang buong lugar na ito ng mag-isa. Sa kotse, kinakausap ni Akira sina Cheryl at Yasi tungkol sa maraming bagay tungkol sa orphanage, na sinasabi sa kanila ang tungkol sa mga bata doon at kung gaano kalungkot ang kanilang sitwasyon. Bagaman, ang mga salita ay hindi nagbigay ng hustisya sa kanila. Kung hindi dahil sa pagpunta ni Terence dito ngayon, hinding-hindi malalaman ni Cheryl at Yasi ang tungkol sa orphanage na ito sa Starfield sa buong buhay nila. Nag-donate nga sila noon ng pera, ngunit ito ay palaging sa ilang malayong mahirap na distrito. Hindi nila akalain na magkakaroon ng isang mahirap na lugar na tulad nito sa gitna mismo ng lungsod ng Starfield. Mukhang sira, di ba? Nakaramdam ng awkward si Akira, halatang mayayaman ang dalawang ito, at ang pagpunta dito ay hindi magiging maganda sa kanila. Ito ba ang orphanage? Marami bang bata dito? Araw-araw silang nakatira dito. Sabi ni Cheryl, hindi mapigilan ang mga tanong nang makita ang lugar. Oo, ikaw, ito. Tumango si Akira, ang mga bata dito ay hindi kailanman nakatanggap ng pagmamahal ng isang magulang mula noong kanilang pagkabata, at kami lang ng punong guro ang nagsisikap na alagaan sila, ngunit kulang kami sa pondo, kaya ang buhay na ibinibigay namin para sa kanila ay hindi ang pinakamahusay.
Kara-rating lang ni Akira nang si Kent ay tumatakbo palabas ng Red Brick Building. Akira sis, nakabalik ka na sa wakas. Si Emma ay nahimatay. Ano? Napatalon si Akira sa gulat matapos marinig ang mga salita nilalagnat siya nang umalis, at hindi rin maganda ang kanyang kalooban. Nag-aalala talaga si Akira. Hindi niya akalain na ang pag-alis para hanapin si Galten ay magre-resulta sa kanyang pagkahimatay. Bumaba din sina Terence at Galten sa kotse, at naniwala si Galten sa lahat ng sinabi ni Akira sa kanya nang makita ang gusali. Medyo sumama ang pakiramdam niya dahil sa hindi pagkakaintindihan niya sa sitwasyon kanina. Mabait talaga itong tao, at kung alam niya lang na gagamitin ang pera para sa mga ulila, hindi na niya gugustuhing ibalik ang pera. Narinig din ni Terence ang mga salita ni Kent, dalhin mo ako doon. Kilala ni Kent si Terence, kaya hindi na siya nag-alinlangan nang tumango siya, dinala siya sa mga dorm ng orphanage. Ito ang uri ng pabrika ng mahabang bahay, at mayroong 12 ng mga kama sa bahay. Ang bahay ay luma na, at ang mga kama ay kinakalawang, ngunit ang mga kumot ay nakatiklop ng maayos. Si Emma ay nasa isa sa mga higaan. Ang batang babae ay nasa 10 taong gulang, at siya ay tumutulong na sa kusina. Ngunit ganoon ang nangyari sa ampunan. Wala silang dagdag na pera para kumuha ng tulong. Lahat ng gawaing ginagawa dito ay pinamunuan lahat ni Kent at ng mga bata. Maaaring kumita ng pera si Akira, ngunit matanda na ang punong guro at hindi na masyadong malusog. Mapatla ang mukha ng dalaga, at uminit ang noo. Iniabot ni Terence ang kanyang kamay at tiningnan ang dila at nerbiyos ng dalaga bago nakahinga ng maluwag. Impeksyon mula sa kalawang. Hahawakan ko muna ang sugat at susulatan ko kayo ng recipe. Cheryl at Yasi, guys, pupunta ba kayo sa Botica para sa akin? Oo naman. Tumango si Cheryl nang hindi nag-iisip tungkol dito. She really felt touched with the situation here. Hindi talaga siya naniwala noon pa man, ngunit pagdating dito at nakita mismo ang may sakit na si Emma, napagtanto niya kung gaano kahirap ang buhay dito. Kung kaya niyang tulungan siya, gagawin niya. Nagpasya siya ibibigay niya ang lahat ng kanyang allowance sa orphanage na ito, sinusubukan ang kanyang makakaya upang tumulong para sa mga batang ito. Tinulungan ni Terence ang natutulog na si Emma na gamutin ang kanyang mga sugat bago nilagyan ng gamot si Miracle Dr. Larkins, iniwan ang natitira kay Akira. Sige, dapat okay na ngayon. Mag-iiwan ako ng kalahating bote dito kung may sugat sa hinaharap, gamitin ito kaagad. Magiging ganito kalala kung gagawin mo iyon sa susunod. Ang isang bote ay 199, hindi ko kayang bayaran iyon. Napabuntong hininga si Akira. Ginagamit namin ang pinakamurang pulang gamot dito. Ang gamot na iyan ay mainam para sa ilang maliliit na sugat, ngunit ito ay isang sugat ng kutsilyo. Hindi mo maaaring hayaan ang mga problema na mangyari para lamang makatipid ng pera, di ba? Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin sa mga salita ni Akira. Sa pera, nagnanakaw ka palagi, ni isang bote ng gamot hindi mo kayang bilhin. Sa sobrang higpit ng mga bagay doon, syempre, hindi ako lalabas na magnanakaw ng pera kung maaari, hindi ako manghihiram ng pera. Kailangan gamitin ng orphanage ang pera sa napakaraming lugar. Syempre, kailangan kong kalkulahin ang mga gastos. Napakamahal din ng gamot na iyon para sa pinsala. 199. Ano naman ang tungkol sa 99? Anong negosyanteng black-hearted? Sabi ni Akira na hindi kontento. Nawala nang masabi si Terence kailan pa siya naging negosyanteng black-hearted. Ang kanyang gamot ay mas mura ng 100 kaysa sa Miracle Dr. Kang. Ngunit ang paghihigpit ng seguridad ni Amara ay isang bagay na narinig niya. Parang hindi pa sapat na magnanakaw si Akira. Natural na alam ni na Cheryl at Yasi ang tungkol sa gamot sa pinsala ni Miracle Dr. Larkins at ang taong gumawa at nagbebenta nito. Sinubukan nilang pigilan ang kanilang pagtawa. Nagsalita si Cheryl. Oo, napaka-black-hearted na negosyante. Pero kilala ni Terence ang may-ari ng kumpanyang iyon. Maaari ba siyang magbigay sa inyo? Talaga. Mukhang tuwang-tuwa si Akira nang marinig ang mga salita kung makukuha ng orphanage ang ilang mga gamot, napakaganda nito. Ang mga bata ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga impeksyon o anumang bagay. Oo, talaga. Tumango si Terence, nakatingin sa miss ng kakaiba.
Siya ay mabait, at ito ay nagpasaya rin sa kanya kung siya ay katulad ng mga babaeng may sakit na prinsesa, kung gayon si Terence ay talagang hindi makikialam sa kanya. Kasabay nito, sumulat si Terence ng recipe para kina Cheryl at Yasi, kunin mo lang ang mga sangkap gamit ang isinulat ko dito. Oh, sige, tulungan mo rin akong magsulat ng recipe mamaya. Biglang may naisip si Yasi habang kinukuha ang recipe. Wala ka namang sakit, bakit kailangan mo ng recipe ng gamot? Tiningnan siya ni Terence ng kakaiba, natutuwa. Hindi ka makakain ng gamot para lang dito. Hindi ito para sa isang sakit na isip ko na baka may isang recipe na nagpapatangkad sa iyo. Napakurap si Yasi, gusto kong tumangkad. Mas matangkad. Bakit? Hindi inaasahan ni Terence na si Yasi ang makakagawa ng kahilingang ito. 1197. Maliit na asawa si Trixie, at ako rin, ngunit mas matangkad siya sa akin, kaya hindi iyon makatarungan. Sabi ni Yasi. At kahit si Josephine Sis at Cheryl ay parehong mas matangkad sa akin. Mamaya na natin pag-usapan yan. Nakaramdam ng awkward si Terence sa random request na ito, kunin mo muna ang mga sangkap. Gustong tanungin ni Cheryl kung mayroon bang mga recipe para sa pagpapalaki ng dibdib, ngunit hindi siya makapagtanong ng mga bagay na ganoon. Hindi siya kasing kapal ng mukha ni Yasi. Bagamat walang hiya si Yasi gaya niya, palagi niyang hinahayaan siyang gawin ang humihiling sa kanya. Kasabay nito, ang dalawang batang babae ay nagtungo sa parmasya, kasama si Cheryl na nagtataka kung paano lapitan ang paksa kay Yasi. Yun lang. Okay na ba siya ngayon? Salamat. Nakita ni Akira na magaling si Terence sa medisina, at tuwang-tuwa siya habang nakahawak siya sa kamay ni Terence, iniindayog ito. Pwede ba kaming pumunta sa iyo sa susunod na magkaroon ng karamdaman ng isang bata dito o kung ano man? Medyo natahimik si Terence. Emergency lang ito, ipadala mo sila sa ospital sa susunod. Tutulong ako kung hindi maasikaso ng ospital ang problema. Hindi nais ni Terence na gawin itong isang pamarisan, at hayaan ang lahat ng mga bata na lumapit sa kanya kapag sila ay may trangkaso o lagnat. Wala na siyang magagawa kung ganoon. Okay then. Nadismaya si Akira, pero alam niyang kasama lang niya si Terence, hindi niya ito mapipilit. Bagaman, sinabi niya na tutulong siya kung hindi ito maasikaso ng ospital. Ito ang nagpasaya sa kanya. Kung tutuusin, marami sa mga batang ito ang inabandona dahil sa mga sakit na mayroon sila na walang lunas na hindi pa nalulunasan sa kasaysayan. Alinman iyon, o mangangailangan ito ng malaking halaga ng pera na hindi magagarantiyang gagaling ito. Marami sa mga batang ito ang nasa kategoryang iyon, at ito rin ang dahilan kung bakit, pagkatapos ng napakaraming taon ng pagnanakaw, walang anumang dagdag na pera para maglibot. Ang ilan sa pera ay ginugol sa paggamot ng kanilang mga sakit. Kung minsan ay malinaw na parang nag-aaksaya ng pera, ngunit ito ay pag-asa ayaw niyang mawala ng pag-asa sa pagpapagaling ng mga bata. Sila ay nag-iisa at malungkot. Kailangan niyang kumuha ng pera para gamutin ang kanilang karamdaman. Ang pag-asa ni Terence, gayunpaman, ay nagbigay kay Akira ng kaunting pag-asa. Hindi na siya nabigo, pangako nga ba? Sige. Tumango si Terence, iniba ang paksa, kung gayon, paano ka kikita ng pera ngayong hindi ka makapagnakaw? Susubukan kong makayanan sa ngayon. Nagkibit balikat si Akira, nag-apply ako para sa mga misyon sa Thieves' Door, at kung ako ang pipiliin nila, makakagawa ako ng malaking paghatak at kikita ako ng 1 taon na halaga. Pintuan ng mga magnanakaw. Malaking hall. Kumunat ang noo ni Terence. Alam niya ang tungkol sa Thieves' Door. Ang iyong 3-legged cat skill level lang, at sa palagay mo ay sapat ka na para gumawa ng malaking paghatak sa Thieves' Door. Huwag mawala ng buhay dahil dito. Mag-iingat ako. Akira M, paano ako 3-legged cat? Ang bilis ko ay nasa pinakatuktok sa isa sa 2 nangungunang pwesto sa Thieves' Door. Sikat talaga ang Fleeing Sparrow Sect. Tumango si Terence at pinananatili iyon. Maaari niya itong tulungan ngayon, ngunit hindi niya ito kayang alagaan magpakailanman. Kailangan niyang malaman kung paano hawakan ang mga bagay sa kanyang sarili. Alam na ngayon ni Galten na hindi siya nagsisinungaling sa kanya, at medyo napahiya siya. Ikaw Akira, na misunderstood kita. Hindi ka scammer. Haha. Walang pakialam si Akira ngayong nakita niya ang ugali ni Galten.
Huwag kang mag-alala, kapag yumaman na ako, ibabalik ko ang pera sa iyo para sigurado. Hindi na kailangan ituring na isang donasyon sa orphanage. Kaibigan ka rin ng amo ko. Ayaw ni Galten na ibalik niya ito ngayon. Umalis sina Cheryl at Yasi sa orphanage. Lumingon si Cheryl sa nasirang lugar nang makasakay sa kotse. Yasi, mahirap talaga ang mga bata dito, pero may malaking kapatid sila na nagmamalasakit sa kanila. Ikaw Akira ay talagang malakas na tao. Oo, Cheryl. Napagpasyahan kong mag-organisa ako ng malaking donasyon na kaganapan, at hayaan ang mga kaklase natin na magbigay ng mga donasyon. Kung wala silang pera, maaari silang mag-donate ng mga libro o kung ano paman. Sabi ni Yasi, kasing touch ni Cheryl. Oh. Napakurap si Cheryl, hindi inaasahan na may sasabihin si Yasi na hindi inaasahan sa gitna ng kanyang kalokohan. Iniisip lang ni Cheryl na i-donate ang kanyang allowance, ngunit naisip ni Yasi ang isang buong kaganapan ng donasyon. Ang kapangyarihan ng pagkakaisa ay mas malakas kaysa sa personal na lakas. Hindi niya akalain na may plano na pala si Yasi. Magandang ideya iyon, kakausapin ko si tatay tungkol dito kapag nakabalik na ako. Hihilingin ko sa kanya na kausapin ang punong guro at suportahan ang aming donasyong kawang-gawa, tumango si Cheryl bilang pagsang-ayon. Ang galing! Nabalitaan ko na medyo mayaman si Daryl, si Cheryl ay nanloko ng ilang daang libo mula sa kanya. Gagawin natin siyang mag-donate ng higit pa. Inilagay kaagad ni Yasi ang kanyang mga iniisip kay Daryl. Napangiti si Cheryl, si Yasi ang muling gumanap sa papel ng prankster. Tama, sabi mo gusto mo ng recipe ng gamot na tumangkad. Diretsyong sabi ni Cheryl habang nagmamaneho. Oo, Cheryl, tingnan mo ako. Napaka-perpekto ko mula sa itaas hanggang sa ibaba, ngunit kulang ako sa taas. Kung hindi, ako ay magiging perfect Yasi. Nanghihinayang sabi ni Yasi. Perpektong Yasi. Baka boobs Yasi, siguro. Sinadya ni Cheryl na ibahin ang topic sa kanyang boobs. Oh. Anong meron, nagseselos ka? Tanong ni Yasi. So paano kung ako nga? Inilibot ni Cheryl ang kanyang mga mata. This was the first time she admit it. Yes, she always acted as if she don't care, pero sino ba naman ang hindi maiinggit kahit konti? Hehe, alam ko, Cheryl. Gusto mo tanungin ko si Shield bro kung may recipe ba siya sa pagpapalaki ng boobs mo, pero mahiyain ka, kaya gusto mo tanungin ko siya. Tamang-tama si Yasi mula sa pagtingin sa mukha ni Cheryl. Ano? Syempre hindi. Medyo namula si Cheryl matapos siyang ilantad ni Yasi. Kung gayon hindi ko itatanong. Matagal na silang magkapatid, tiwala si Yasi tungkol dito. Kung ganoon, magtanong lang ng kaunti, I guess since there's nothing to do might as well work on self-bettering or something. Cheryl acted as if she didn't mind. Sige, ipinangako ni Yasi na tatapusin ang misyon. Ngumisi si Yasi. Kapag tumangkad na ako, at naging maayos ka na, hindi na tayo mapipigilan at matatapakan si Josephine Sis at Trixie. Bakit ako makikipag-away sa kanila? Gusto ko lang gumanda sa pananamit, tumikim si Cheryl. 1198. Ngunit nagkasundo ang dalawa pagdating sa botika, kumuha si Cheryl ng ilang gamot at sangkap, gumastos ng ilang bote ng gamot sa pinsala ni Miracle Dr. Larkins pagkatapos pag-isipan ito. Maaari niyang hilingin kay Terence na kunin si Fatty Boy na bigyan ng orphanage, ngunit ang pagbili ng ilan kung sakali ay mabuti. Pagbalik sa orphanage, sinabi ni Terence kay Akira ang mga bagay na dapat niyang pagtuunan ng pansin pagdating sa paggawa ng gamot. Ang pinsala ni Emma ay isang bagay na maliit sa mata ni Terence, pagkatapos ng lahat. Umalis sila sa ampunan, at sumama si Terence kay Galten upang pumunta sa Claire. Ang araw na ito ay nakatadhana na maging isang abalang araw, at sa gamot na dinala sa kanya ni Galten, gusto pa niyang pumunta at pagalingin ang mga sakit ni na Jorelyn at Josiah, pati na rin ipakilala si Jacob kay Galten. Fatty Boy din. Nasa kanya na ngayon ang pagsang-ayon ni Terence. Ngunit hindi na kailangang sundan sila ni na Cheryl at Yasi sa Claire, kaya't hiniling ni Terence na bumalik muna sila sa villa. Ipinadala ni House Turner ang dalawang master ng House Pitts at bumalik sa villa, nagsimula ng kanilang talakayan. Ikalawang kapatid, kailangan nating panatilihing sikreto ang katotohanan na ang mga amo ng House Pitts ay nasa ospital, hindi natin maaaring ipaalam sa ating mga kasosyo sa negosyo.
Kung hindi, baka gusto nilang suriin muli ang ating lakas. Kinakabahang sabi ni Jimmy. Kailangan natin itong ilihim, ngunit kapatid, kailangan mong malaman na ang mga sekreto ay hindi maaaring itago magpakailanman malalaman ng mga tao sa kalaunan. Si Benny ay bumantong hininga, pero sa kabutihang palad kahit na ang mga House Masters ay hindi katugma ng mandirigma, sila ay higit pa sa sapat para sa mas maliliit na bahay. Tama ka. Pero, sa tingin ko, may pagkakataon tayo pagkatapos na pumunta si Mr. Warrior kay Terence dapat na tayong lumipat sa bahay ng Charlton ngayon. Kung hindi, kapag gumaling si Terence at nalaman na nasa ospital ang dalawang Pitmaster natin, magkakaproblema tayong lahat. Sinabi ni Jimmy, kailangan nating magmadali. Oo, makatuwiran iyon dito, sis-in-law. Pumunta ka sa bahay ng Charlton at tingnan kung ano ang kanilang pag-unlad at kung nasugatan ni Mr. Warrior si Terence, tumango si Benny. Ako. Nag-aalala si Harleen na makikilala niya ang mandirigma at maasar na naman ito. Oo, ikaw lang gamitin ang dahilan na gusto mong tingnan ang iyong leon, sabi ni Benny, hindi talaga kami makakapunta dahil hindi kami close ng mga babaeng Charlton, mas mahirap. Sige na. Napasinghap si Harleen matapos itong isipin. Sulit ang panganib kung ma-take nila si House Charlton. Umalis si Harleen sa bahay Turner, sumakay sa kanyang Ferrari, huminahon, at nagmaneho papunta sa bahay ng Charlton. Umuwi sina Cheryl at Yasi upang makita ang bakal na tarangkahan na ginulo ni Galton, hindi sigurado kung dapat nilang makita itong nakakatawa ngayon. Ang taong ito ay tagasunod ni Terence, kaya hindi na nila siya maaaring hilingin na bayaran ang gate. Kailangan nilang kumuha ng isang tao upang ayusin ito. Pagka-uwi, nabahala si Yasi na hindi niya mahanap ang leon o si General Wilson. Naglakad-lakad siya at sa wakas ay nakita niya ang leon na natutulog sa storage room. Damn! Ikaw na tamad na leon, ito ang ginagawa mo kapag wala ang iyong may-ari sa bahay. Gusto mong mamatay. Medyo nadismaya si Yasi, aalis lang siya sandali at nangyari na. Ang leon ay natulog. Woof woof, walang magawa si Wilson. Yasi, kalimutan mo na ito ang unang araw ng pagsasanay ng leon, at napagdaanan mo siya sa ilang mahihirap na bagay sa buong umaga, hindi ito kasing taas ng tibay ni General Wilson. Kailangan din itong magpahinga, lumapit si Cheryl at sa pangkalahatan ay naiintindihan ang kahulugan ni Wilson. Si Wilson ay isang golden class na aso, ngunit ang leon ay hindi. At wala pang intensyon si Terence na i-level up siya, maliwanag na hindi sapat ang tiwala sa kanya. Ang isang normal na leon ay hindi tugma sa tibay ni Wilson, natural. Oh, hindi iyon iniisip ni Yasi noon, sige, matulog ka na. Ipagpatuloy ang pagsasanay bukas. Nandoon ang dalawa na nag-iisip tungkol sa leon nang si Harleen ay sumigaw mula sa labas, may nakauwi na ba? Bakit nandito na naman ang matandang babae? Iginala ni Yasi ang kanyang mga mata nang marinig niya ang boses ni Harleen, naglalakad, naiirita. Unang binali ni Harleen ang sitwasyon sa paligid ng bahay, ang tarangkahan ay nawasak gaya ng kay House Turner, at ito ay lubos na ikinatuwa niya. Tila may nangyaring komprontasyon pagkatapos ng lahat. Kung walang salungatan, bakit magkakaroon ng sirang pinto ang bakal? Mukhang tapos na, gayunpaman, ano man ang naging hidwaan. Tahimik na ngayon, kaya tumawag si Harleen. Nakita ni Yasi si Harleen na nakatayo sa labas ng bilya at nakasimangot, ano nga ulit ang ginagawa mo dito? Ano ang gusto mo? Gusto mong magtanghal na pinutol ang ulo mo para sa amin? Gusto ni Harleen na tahol kay Yasi, pero naalala niyang may mission siya ngayon, kaya hindi niya magawa. Kung hindi siya makakakuha ng anumang impormasyon. Sa pag-iisip na iyon, pinipigilan niya ang kanyang galit, nakangiti, paano ako mabubuhay kung putulin ko ang aking ulo? Oh, so ano nga pala nandito ka? Naiirite na si Yasi sa tamad na idlip ng leon. Siyempre hindi siya matutuwa na tignan ang mukha ni Harleen. Ha, nasaan ang leon? Sabi ni Harleen pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Patay. Naasar na si Yasi sa leon, kaya naglabas na lang siya ng ilang negatibong komento. Ah, patay. Si Harleen ay lubos na nasiyahan ng taksil na leon na iyon, mas mabuti kung siya ay mamatay. Ngunit nanatili siyang kalmado, oh, paano naman si Terence? Nagpunta siya sa ospital, ano ang gusto mo? Lumapit din si Cheryl.
Hindi niya gusto ang taong ito sa lahat, at hindi niya nais na siya ay nakikipaghang sa paligid. Kailangan pa niyang hilingin kay Uncle Fredo na tumulong sa pinto. Ospital. Nagningning ang mga mata ni Harleen. Anong magandang balita? Hindi ba ito ang gusto niya? Parang sinaktan ni Mr. Warrior si Terence at dinala siya sa ospital. Agad siyang umalis, natuwa sa balitang, wala lang, aalis na ako. 11:99. Pinagmasdan ni Cheryl si Harleen na umalis na nalilito. Hindi niya alam kung bakit biglang pumunta ulit dito si Harleen. Hindi alam ni Harleen na nang sabihin ni Cheryl na pupunta sa ospital, ang ibig niyang sabihin ay pumunta sila para magpagamot sa ina ni Claire, ngunit naisip ni Harleen na si Terence ay nasugatan at na-hospital. Mabilis na nagmaneho si Harleen pabalik sa House Turner at tuwang-tuwang nagulat pagkatapos makapasok sa pinto, magandang balita, magandang balita. Huli, ano na? Anong magandang balita? Tumingin si Jimmy kay Harleen at halos nahulaan niya kung ano iyon. Mr. Warrior ay nakikipag-away kay House Charlton, si Lion ay patay at si Terence ay na-hospital. Ang maliit na babaeng Charlton at Chen na iyon ay mukhang inis na parang nakalunok sila ng pulbere. Masayang sagot ni Harleen. Oh! Kahit ang langit ay tumutulong kay House Turner. Narinig ni Jimmy ang kanyang mga salita at tumawa, Kuya, kumuha tayo ng ilang mga katulong at kumuha ng Pablo Industries. Ma'am, not bad. Dapat pumunta tayo roon ngayon din at kausapin si Pablo. Kung matalino siya, bibigyan niya tayo ng mga benepisyo. Kung hindi, pipilitin natin sila sa pamamagitan ng stock market. Marami tayong alan-ansa ngayon at sa oras na iyon, marami na ang gustong hatiin ang Pablo Industries sa atin nang hindi natin kailangan pang pondohan. Nag-isip si Benny at sinabi. Sa katunayan, mula nang ang mga master mula sa House Pitts ay sumali sa House Turner, parami ng parami ang maliliit na pamilya na ng bobola sa kanila. Lubhang napalaki ang pride ni na Jimmy at Benny habang ni-enjoy nila ang pakiramdam ng pagiging superior. Kapag naalala nila ang mga pagkakataong napahiya sila sa House Charlton, nagngangalit sila at gustong maghiganti ngunit hindi sila nagkaroon ng angkop na pagkakataon. Ngayon, dumating ang pagkakataon at hindi nila ito pakakawalan. Hindi nagdalawang isip sina Jimmy at Benny at agad na pumunta sa Pablo Industries. Hindi sila dapat magpaliban at agad na gumawa ng isang mabilis na desisyon. Hindi inaasahan ni Pablo na bibisita sina Jimmy at Benny sa ganitong oras. Bagamat alam ni Pablo na bumalik si House Turner at sa una, nag-aalala siya na maghiganti si House Turner, ngunit namuhay sila ng magkakasundo sa loob ng ilang panahon at unti-unti siyang napahinga. Ipinapalagay niya na ang House Pitts ay hindi gustong maging kaaway ni Terence nang walang magandang dahilan dahil hindi ito magdadala sa kanila ng anumang mga benepisyo, kaya ang mga kapatid ni House Turner ay hindi rin kumilos. Mr. Shouse, ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Imposibleng malutas ang sama ng loob sa pagitan ni Pablo at House Turner, magkaaway sila at hindi magalang si Pablo sa kanyang mga salita. Sa pagtingin sa mga mukha ni Jimmy at Benny na mag-isa, alam niyang wala silang magandang intensyon. Pablo, salamat sa iyo, ang aming bahay Turner ay muntik nang mamatay. Pumasok si Jimmy at umupo sa sopa sa opisina ni Pablo nang walang ingat at malamig na bumantong hininga. Mr. Turner, hindi sana haantong sa ganito kung si House Turner ay hindi gaanong sakam, hindi man lang nagalit si Pablo. Isa siyang conserved na tao at bahagya lang siyang napangiti sa hindi makatwirang mga salita ni Jimmy. Ngunit pinagpala tayo ng langit. Si House Turner ay hindi lamang nasira, ngunit ito ay nagiging mas mabuti araw-araw. Ano ang masasabi mo? Pablo, nagseselos ka ba? Naiinggit ka ba? Wow. Natuwa si Jimmy sa kanyang sarili at tumawa ng malakas. Spit it out na, alam ni Pablo na ang magkapatid ay hindi pumunta rito para magpakitang gilas, dapat ay mayroon silang ibang negosyo. Pablo, huwag mong ipagpalagay na pinakawalan ka namin dahil lang hindi kami bumalik para sa iyo. Hindi kami pumunta dahil sa sobrang abala namin. Sinasabi ko sa iyo, ang sama ng loob sa pagitan natin ay napakalaki. Hinampis ni Jimmy ang mesa sa harapan niya at matigas na sumagot. Kumunat ang noo ni Pablo. Hindi niya inaasahan na darating muli ang magkapatid pagkatapos ng napakatagal na panahon at talagang nandito sila para sa gulo. Pero sino ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na pumunta dito?
Naging mayabang ba sila dahil lang sa dalawa silang master mula sa House Beats? Ngunit bakit hindi sila dumating kaagad pagkatapos dumating ang mga master, ngunit naghintay ng napakatagal? Mr. Turner, nakalimutan mo na ba ang sakit pagkatapos gumaling ang iyong sugat? Sandali lang at nakalimutan mo na ang leksyong itinuro sa iyo noong nakaraan. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Pablo pagkatapos ng nangyari noong nakaraan. Siya ay dapat na maging mas malakas ang kalooban kapag kinakailangan at ang pinakamasamang senaryo ay ilagay ang kanyang lahat sa ito. Maaaring isakripisyo ni Terence ang lahat para kay House Charlton, bakit siya pipigilan nito? Pablo, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na dumating kami para sa nangyari noong nakaraan. Malamig na tumawa si Jimmy. Pablo, huwag mo kaming sisihin na hindi ka binigyan ng isa pang opsyon. Mayroon kang dalawang pagpipilian ngayon. Ang isa ay bigyan kami ng bahagi ng iyong mga industriya at pangalawa, hintayin si House Turner at ang aming mga Allen Ansa na ipilit ka sa stock market. Kumunat ang noo ni Pablo. Walang pag-aalinlangan, ang gana ni Jimmy ay kasing laki ng isang leon tulad noong nakaraan. Gayunpaman, si House Turner ay dapat na mayroong isang bagay upang gumawa ng isang bagay na napakabaliw, kung hindi sila ay narito na nagsasabi ng isang bagay na napakatanga. Gayunpaman, ang mga industriya ay hindi isang bagay na maibibigay ni Pablo kung gusto ni Jimmy. Kaya naman, bahagyang ngumiti si Pablo at sumagot, mukhang sigurado si Mr. Turner tungkol dito. Dahil ba sa dalawang master mula sa House Beats? Ngunit huwag kalimutan na ang mga dating master mula sa House Beats ay binugbog ni Little Yi. Terence. Ha. So umaasa ka pa rin kay Terence. Ngumisi si Jimmy at tumawa, aba, na-ospital ang taong pinagkakatiwalaan mo. Binugbog siya ni Mr. Warrior at nasa ospital siya ngayon. Na-ospital. Huminto si Pablo. Ano? Huwag kang maniwala. Kung hindi, tawagan mo si Terence. Walang ingat na sagot ni Jimmy. Nagbago ang mukha ni Pablo nang sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit si House Turner ay dumating upang i-blackmail muli siya. Alam nila na si Terence ay nasugatan. Sila ay dumating upang samantalahin muli siya tulad ng huling pagkakataon. Ngunit si Terence ay ganap na maayos, paano siya nasugatan? At siya ay binugbog ng Mr. Warrior na iyon. Paano siya matatalo ni Mr. Warrior? Naisip ni Pablo na mas kapanipaniwala kung bugbugin siya ng mga masters mula sa House Beats, ngunit saan galing itong Mr. Warrior? Bagamat naghinala si Pablo dito, ngunit kinuha pa rin niya ang kanyang telepono at tinawagan si Terence. Mula kay Terence, matatanggap niya ang pinakatumpak na balita. Little Terence, nasaan ka? Tanong ni Pablo. Bagamat parang normal ang tono ng boses niya, pero nagpapanik siya sa loob. Nasa ospital ako. Sumagot si Terence, anong problema? Tio Charlton, bakit biglaan? Ano? Nasa ospital ka. Nagulat si Pablo at nagbago ang tono ng boses niya. Hindi akalain ni Pablo na nasa ospital talaga si Terence. Kamakailan ay naging mas kalmado at matatag si Pablo, ngunit ngayon, napuno ng malamig na pawis ang kanyang noo. 1200. Sa pagtingin sa mukha ni Pablo, sina Jimmy at Benny ay nagpalitan ng tingin at ngumiti. Mukhang tumpak ang balita ni Harleen. Nasa ospital talaga si Terence. Anong problema, Tio Charlton? Narinig ni Terence ang sigaw ni Pablo sa pagkagulat at natigilan, may nangyari ba kay Cheryl? Cheryl. Mabilis na kumalma si Pablo. Nagpanik siya dahil nag-aalala siya, pero ngayong kumalma na siya, naisip niya, bakit naman magtatanong si Terence tungkol kay Cheryl kung nasaktan talaga siya? Hindi naman siya mukhang nasugatan. Mabilis na nagtanong si Pablo, Little Terence, ano ang ginagawa mo sa ospital? Naku, nasugatan ang ina ng kaibigan ko at banibisita ko siya, sabi ni Terence, Tito Charlton, may nangyari ba? Wala, okay lang, narinig ni Pablo ang mga salita ni Terence at nakahinga ng maluwag. Maayos si Terence, ibig sabihin ay mali ang balita ni House Turner. Ngunit dahil alam nilang nasa ospital si Terence, ibig sabihin ay may mga mata sila doon. So, hindi ako nagkamali, di ba? Nasa ospital ang brat na iyon, si Terence. Natuwa si Jimmy. Haha, pumunta talaga siya sa ospital.
Pero nandyan siya para tumulong sa mga sugat niya, hindi dahil nasugatan siya. Bahagyang ngumiti si Pablo at naging mas kumpiyansa. Natatakot ako na mali ang balita ni Mr. Turner. Magpanggap ka pa. Tinuya ni Jimmy si Pablo at minisyon, Pablo, nagpanik ka at naibenta ka nito. Tumigil ka na sa pagpapanggap, napakalaki lang ni Starfield, paano mo maitatayo ang balita sa lahat? Kahit anong sabihin mo. Mr. Turner, wala akong magagawa kung pipilitin mong isipin iyon, nagkibit balikat si Pablo, abala ako, mangyaring gawin ang gusto mo. Pablo, huwag mong pabayaan ang aking kabaitan. Narinig ni Jimmy na itinaboy sila ni Pablo, agad siyang nagalit, huwag mo kaming pilitin. Mr. Turner, ibigay mo ang lahat ng mayroon ka. Kung ito ay simpleng pag-atake sa aking negosyo, gawin mo ang gusto mo, ngumiti si Pablo, kung gusto mo akong patuloy na pananakot dito, gawin mo. Gagawin ko ang aking trabaho, maaari mong ipagpatuloy ito. Pablo. Maghintay ka lang. Ipapaluhod kita para magpatawad. Galit na galit si Jimmy. Paano magiging matatag si Pablo sa ganitong sitwasyon? Kuya, kung napakatigas ng ulo ni Mr. Charlton, wala na tayong magagawa, walang pakialam na sagot ni Benny, ngunit tila masama ang seguridad ng publiko kamakailan. Nabalitaan ko na may mga nawawala. Nasugatan si Terence, mag-ingat na baka maligaw ang iyong anak. Benny, anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Pablo. Gaano man katahimik ang ipinakita niya, hindi ibig sabihin na hindi siya marunong magalit, Benny, pinipilit mo ba ako? Huwag mong isipin na ako, si Pablo, ay natatakot sa iyo dahil lang sa may dalawa kang amo mula sa House P. Nagtiwala si Pablo nang sabihin niya ito. Noong unang dumating ang mga masters ng House P sa House Turner, tinalakay niya ito kay Uncle Fredo. Nang marinig niya na nabawi ni Uncle Fredo ang kanyang kapangyarihan, gumaan ang loob niya. Sinabi ni Uncle Fredo na isa na siyang internal master at kaya niyang tumugma sa isang external na style master ng isang level, o isang taong nasa unang yugto ng Mystic Division. Kung hindi, mayroon silang General Wilson, isang aso sa tuktok ng huling yugto ng Golden Division. Kahit na ano, dalawa sa kanila ang dapat na makapatay ng mga masters na iyon sa unang yugto ng Mystic Division. At si Terence, na nasa gitnang yugto ng Mystic Division, medyo maaaring makipagkompetensya siya sa isang external style master sa tuktok ng huling yugto ng Mystic Division. Kung ipaglalaban niya ang lahat ng mayroon siya, hindi siya matatalo. Kaya naman, hindi siya natakot kay House Turner pagkatapos makumpirma na ayos lang si Terence. Well, very well. Pablo, wait and see. Tumango si Benny nang hindi na nagsalita pa habang kinakaladkad ang kanyang kapatid palabas ng opisina ni Pablo. Bagamat naniniwala rin si Pablo na si Terence ay nasugatan, paano siya naging kumpiyansa? Ang gulat sa mga mata ni Pablo ay hindi nakaligtas sa mga obserbasyon ni Benny. Kaya ano ang sinabi ni Terence sa kanya? Mas matalino si Benny noon kay Jimmy at naisip niya, may napabayan ba sila? Pagkalabas ng pinto, nagmumura pa rin si Jimmy, Kuya, bakit ang tanga ni Pablo? Iniisip ba talaga niya na may iligtas siya ni Terence? Kuya, kakaiba ito. Nag-isip si Benny at sumagot, hindi peke ang gulat ni Pablo nang mabalitaan niyang nasa ospital si Terence pero confident pa rin siya, bakit ganoon? Well, iyon ay makatwiran. Mayroon bang isang bagay sa likod nito? Huminahon si Jimmy at naisip na makatwiran si Benny. Bagamat medyo prangka at magaspang ang kanyang personalidad, madalas siyang nakikinig kay Benny. Let me think. Umupo si Benny sa kotse, ipinikit ang kanyang mga mata at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang mga temples. Naisip niya na may kakaiba talaga. Hindi siya inistorbo ni Jimmy at umupo sa tabi ni Benny, inutusan ng driver, let's go. May-ari ng bahay, uuwi ba tayo o sa ospital? Hindi alam ng driver kung saan pupunta at nagtanong. Ospital. Tama, ospital. Biglang umiyak si Benny at binuksan ang kanyang mga mata. Second master, pupunta ba tayo sa ospital? Narinig ng driver ang bulalas ni Benny at tumalon bago nagtanong ng mabuti. Hindi, bahay. Sabi ni Benny, pagkatapos ay bumaling kay Jimmy, Kuya, parang naiintindihan ko na ngayon. Oh. Mabilis na nagtanong si Jimmy, Kuya, ano ang nangyayari? Hindi ba nasa ospital ngayon si Terence? Nandoon din sina Old Pete at Mr. Pie.
Sa tingin mo ba nabangga sila ni Terence? Pagsusuri ni Benny, kung alam ni Terence na si Old Pitts at Mr. Pitts ay parehong nasugatan, hindi siya matatakot, di ba? Hindi na rin kailangang mag-alala si Pablo dahil nasa ospital din ang ating mga amo. Posible yan. Narinig ni Jimmy ang mga salita ni Benny at kumbansihang tumango, dapat lang. Pero nag-book kami ng mga single room, paano nakita ni Terence? Hindi ko alam, pero syempre, hula lang ito. Patuloy ni Benny, may isa pang posibilidad, at iyon ang mga pinsala ni Terence, mabilis siyang makarecover. Kaya kahit alam ni Pablo na si Terence ay nasugatan, hindi siya natatakot sa atin. Oh, mabilis siyang gumaling. Ungol ni Jimmy. Oo. Naalala mo ba ang nangyari noong nakaraan? Si Terence ay nasugatan ng husto ni Mason. Sa tingin ko ay hindi ito peke, naging maayos ang lahat ng maghanap kami ng gulo at muntik nang mapuwersa si Pablo sa isang dead end, ngunit biglang sumulpot si Terence, pinatay ang mga tauhan ni House York, nasugatan si Uncle Pitts na parang walang nangyari. Ano ang sinasabi nito tungkol sa kanya? Kumunat ang noo ni Benny. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.